Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, gun ban sa ikatlong sona ni PBBM ipatutupad ng PNP. Panghihimok sa Kongreso na ipasa ang anti-political dynasty law pending pa ayon sa Supreme Court. 680,000 pesos na pakete ng shabu na samsam sa NAIA. Presyo ng kamatis at ilang gulay sa merkado asahang bababa ayon sa Department of Agriculture. Ako po si Cesar Sorian, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sinuspinde ng Philippine National Police o PNP ang permit to carry firearms outside of residence sa buong bansa sa July 22 o sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa inilabas na advisory ng PNP, ang nasabing gun ban ay epektibo mula 12:01 AM hanggang 11:59 PM ng nasabing araw. Ayon sa PNP, layunin ng gun ban ang mapanatili ang public safety at seguridad sa darating na SONA. Dagdag pa ng PNP na pinagtutuunan nila ng pansin sa ngayon ng paghihigpit ng seguridad sa bisinidad ng Batasang Pambansa Complex kung saan gaganapin ng aktibidad. Nasa 6,000 pulis naman ang ipapakalat sa venue habang ginaganap ang SONA ng Pangulo. Klinaro ng Supreme Court o SC na maglalabas pa sila ng desisyon kaugnay ng mga lumabas na balita ngayong araw na maghahain sila ng direktiba sa Kongreso na ipasa ang anti-political dynasty law. Ayon kay SC spokesperson Camille Ting, ang tanging mayroon sila ay ang petisyon at iba pang pleadings na humihiling sa SC na pilitin ng Congress na ipasa ang mga batas na may kinalaman sa political dynasties. Nananatiling pending sa harap ng korte ang lahat ng ito. Matatandaan na naghain ngayong taon ng petisyon ng isang grupo ng mga abogado sa Korte Suprema na himukin ng Kongreso na ipasa ang anti-political dynasty law. Nasamsam sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang ilang maliit na pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Malaki agad ang naging suspetsya ng mga otoridad sa gitna ng routine scanning procedure sa shipment na idineklarang mga dokumento. Galing Muntinlupa City ang naturang shipment na papunta sana ng Italy. Sa physical examination, na-recover ng mga operatiba ang 20 sachets ng mga hinihinalang shabu na nakatago sa 7 plastic packs at may sumatotal na bigat na 100 grams. Agad na tinurn over ng Bureau of Customs na NAIA ang mga nasamsam na ilegal na droga sa Philippine Drug Enforcement Agency para sa masusing investigasyon. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na bababa na ngayong linggo ang presyo ng ilang mga gulay at kamatis sa mga pamilihan at palengke. Ito ay matapos pumalo ang presyo ng ilang gulay kamakailan pati na ang kamatis na naglalaro sa 140 pesos to 220 pesos kada kilo. Tumaas din ang presyo ng carrots na nasa 100 pesos to 180 pesos kada kilo. Ang talong naman ay aabot sa 120 pesos kada kilo habang ang bell pepper naman ay naglalaro sa 200 pesos to 350 pesos kada kilo. Ayon sa DA, ang pagtaas ng presyo ng ilang gulay ay bunsod ng pag-antala ng harvest ng mga magsasaka dahil sa epekto ng El Nino at ng bagyong Aghon. Dagdag pa ng DA na asahan naman ang pagbaba ng presyo ng ilang gulay sa susunod na araw dahil magsisimula ng ani ng ilang magsasaka pangunahin na sa Southern Tagalog Region. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.